Magandang umaga or gabi sa inyo mga kadilim. Ayan, pasensya na kung ako lang mag-isa ngayon. Medyo ano pa kami ng story para sa wife ko pero babalik din siya actually. So sa ngayon medyo hindi masyado mahaba itong kwento natin pero aasahan nyo. Sobrang ganda ng kwentong ito. Medyo mabilisan na kwento lang to, no? Horror din, kwentong aswang. Pero talagang sinasabi ko sa inyo, sobrang ganda ng kwentong ito. At panoorin nyo or pakinggan nyo hanggang sa huli. At ayan, mag-enjoy kayo. Maraming salamat at welcome dito sa channel again sa Madilim na Sulat. Enjoy mga kadilim. Alas 4:30 ng hapon sa Grade 10 Section A. Umuulan ng malakas sa labas at kulay abo ang buong paligid. Sa pinakadulong hanay ng kwarto, nakaupo ang dalawang transfer student na sina Mark at Jessa. 2 linggo na silang hindi lumalabas kapag tirik ang araw. At 2 linggo na ring may kakaibang amoy sa loob ng silid-aralan. Class, buksan ang libro sa pahina 77. Josh, itabi mo yung cellphone mo habang nagtuturo ako. Ay, sorry po Sir Alvarez. Tinitingnan ko lang po kung may suspended classes na. Ang lakas kasi ng ulan sa labas, sir. Baka bumaha sa daan. Walang suspension. At kahit bumaha pa, matatapos natin ang leksyon sa biology ngayong hapon. Buksan ang libro. Opo sir. Kasi naman sir, nakakatakot kaya rito kapag ganitong madilim. Amoy lumang bodega pa yung paligid. Bakit Josh? Anong amoy sa likod? Ewan ko ba sir? Parang amoy malansa na hindi ko maintindihan. Pero parang amoy palengke na ewan. Di ba guys? Manahimik ka dyan, Josh. Magbasa ka na lang ng libro mo. Wow. Galit agad si Mark. Sir Alvarez, tingnan mo to si Mark ko. Nagtatanong lang naman ako. Tumahimik ka na, Josh. Mark, Jessa, bakit hindi nyo pa rin binubuksan ang mga libro niyo? Kabisado na po namin ang nakasulat dyan, Sir Alvarez. Hindi na kailangan. Ganun ba? Kabisado nyo na. 2 linggo pa lang kaya rito sa San Roque High School pero kabisado nyo na ang buong textbook ng biology. Mabilis po kaming matuto, sir. Lalo na kapag tungkol sa katawan ng tao. Okay, heto. Lakaran nyo nga ako rito sa harap. Titingnan ko kung totoong kabisado nyo na. Dito na lang po kami sa upuan namin, sir. Mas gusto pa namin sa dilim. Lumapit kayo rito sa harap. Order to ng guro nyo. Magandang umaga o magandang hapon sa inyo. Napansin ko lang, 2 linggo na kayong hindi kumakain sa kantin tuwing lunchtime. At sa tuwing dadating ang alas 4 ng hapon, kung kailan madilim na ang langit, tsaka lang kayo nagiging maingay. Oo nga, sir. Kahit sa PE class natin sa quadrangle, laging nasa ilalim ng puno yung 2. Takot sa araw. Oo, hindi kami takot sa araw, Josh. Masakit lang sa balat. Masakit sa balat. Baka naman may iba pang dahilan. Jessa, hawakan mo nga tong garapon na dala ko mula sa laboratory. Ayoko, sir. Bakit ayaw mo? Purong asin at bawang lang ang nasa loob nito. Gagamitin natin sa experiment para sa cell structure. Bakit nanginginig ang mga daliri mo, Jessa? Sabi ko, ayoko. Ilayo mo yan sa akin. Hala, Bakit ka sumisigaw kay Sir Alvarez? Uy, tingnan nyo mga kuko ni Jessa. Bakit biglang humaba? Mark,
Hawakan mo ang kamay ng kasama mo. Bakit ang lamig ng balat ninyo? Parang balat ng bangkay. Oh, sinabi ng ilayo mo yung garapon, Alvarez. Huwag mo kami subukan. Tinatawag mo lang ba akong Alvarez? Ako ang guro niyo rito. Walang guro-guro sa amin kapag gutom kami. Hala, blackout. Sir Alvarez, burnout po. Walang makita. Huwag kayong magpanik. Lahat ng estudyante mananatili sa mga upuan nyo. Josh, ilabas mo ang flashlight ng phone mo. Sir, ayaw magbukas ng phone ko. Biglang namatay ang battery. Mark, Jessa, nasaan kayo? Bakit wala na kayo sa tapat ng desk ko? Nandito kami sa itaas, sir. Nakadikit sila sa kisame. Yung mata nila nagliliwanag ng kulay pula. Diyos ko. At anong mga nilalang yan? Sabi ko sa iyo, Mark. Pumatay na tayo ng ilaw para makakain na tayo. Kayo ang pumatay sa mga alagang hayop ng kabilang baryo. Kayo ang mga aswang na pinaghahanap ng mga tanod. Huli na para ma-realize mo yan, Alvarez. Ang tagal naming nagtiis sa mababang grado mo at sa amoy ng mga leeg ninyo. Sir, nalak yung pinto. Ayaw mabuksan mula sa loob. Nakakulong tayo kasama nila. Mga bata, lumipat kayo sa likod ng desk ko. Ako ang harapin nyo. Mark, huwag ang mga estudyante ko. Unahin mo na ang guro, Jessa. Ako ang bahala sa mga batang yan. Ako ang uuna sa leeg ng guro natin, Mark. Gutom na ako eh. Nakalak ang pinto at patay ang lahat ng ilaw. Nabuking na ang dalawang aswang sa loob ng Grade 10 Section A. Ngayong nakakulong si Sir Alvarez at ang kanyang mga estudyante sa dilim kasama ni Mark at Jessa. Paano sila makakaligtas bago sila isa-isang mabibiktima? Binalot ng hilakbot ang buong Grade 10 Section A. Nakalak ang pinto at patay ang lahat ng ilaw. Sa dilim, ang tanging nakikita lamang ay ang nagliliwanag na pulang mata ni Mark at Jessa habang dahan-dahan silang lumalapit sa platform ng guro. Si Sir Alvarez, gamit ang natitirang lakas ng loob, ay mabilis na nag-iisip kung paano ipagtatanggol ang kanyang mga estudyante gamit ang mga kagamitan sa loob ng silid-aralan. Sir Alvarez, ayaw talagang mabuksan yung pinto. Nakatrangka mula sa labas. Sir, bumababa na sila mula sa gisami. Malapit na sila sa desk niyo. Josh, sumiksik kayo sa likod ng cabinet. Lahat ng estudyante, dapa sa ilalim ng mga desk. Huwag kayong titingin sa mga mata nila. Walang makakaligtas sa inyo sa ilalim ng desk, Alvarez. Amoy na amoy namin ang pawis at takot ng bawat isa sa inyo. Ang sarap ng amoy mo, sir. Ikaw ang uunahin ko. Ang tagal kong hinihintay tong gabing to. Huwag ka nang lumapit, Jessa. Josh, iabot mo sa akin yung lalagyan ng alcohol sa ibabaw ng science kit. Mabilis. Heto po, sir. Heto po. Anong gagawin natin dyan? Sakluluhan niyo kami. Manahimik ka at humawa ka ng mahigpit sa upuan. Mark, Jessa, akala nyo ba wala akong alam tungkol sa inyo? Anong alam mo? Anong alam mo, sir? Wala kang alam sa lakas namin kapag walang araw. Alam kong takot kayo sa apoy. At alam kong sensitibo ang amoy ninyo sa purong kemikal. Ang mata ko. Ano ang sinasaboy mo sa mukha ko? Purong isopropyl alcohol yan. Josh, ang lighter sa bag ko. Ilabas mo ang lighter. Heto po, sir. Pindutin niyo na po. Pindutin niyo na. Huwag! Jessa, lumayo ka dyan! Ang mukha ko. Nasusunog ang mukha ko. Jessa, mga walang hiya kayo. Papatayin ko kayong lahat. Mga bata, tumakbo kayo sa kabilang sulok. Josh, bumuhat kayo ng mesa. Gawin yung barikada. Opo, sir. Bilis, guys. I-atras niyo yung mga mesa. Dito tayo sa likod ni Sir Alvarez. Walang bari-barikada sa akin. Babasagin ko ang bungo mong guro ka.
Nasugatan si Jessa ngunit lalong nagalit si Mark. Sa gitna ng usok, amoy ng sunog na balat at madilim na silid-aralan. Mas lalong naging peligroso ang kalagayan ng buong klase. Paano haharapin ni Sir Alvarez ang mas malakas na aswang habang patuloy na nakakulong ang lahat sa loob? Nabalat ng usok at amoy ng natutunaw na balat ang buong silid-aralan. Nagpupumagtal sa galit si Mark habang si Jessa ay nagmamasid sa dilim habang hawak ang kanyang nasunog na mukha. Sa gitna ng kadiliman at rumaragas ang bagyo sa labas, wala nang pwedeng takbuhan ang mga estudyante. Ang tanging pag-asa na lang ni Sir Alvarez ay ang kanyang kaalaman sa siyensya at ang mga natitirang kemikal sa loob ng kanyang laboratory box. Akala mo ba na matatakot ako sa maliit mong apoy, Guro? Babasagin ko ang barikada niyo. Sir Alvarez, sir. Winasak na yung mga mesa. Hindi tumalab yung barikada. Papalagay na siya sa atin, sir. Josh, tumakbo ka sa emergency cabinet sa gilid ng blackboard. Kunin mo yung bote ng copper sulfate at concentrated formic acid. Bilis! Eto po, sir. Nakita ko na po. Kaso nanginginig ang kamay ko, sir. Baka mabitawan ko to. Huwag mong ibabagsak yan. Ihalo mo sa malaking test tube sa tabi niyan. Mabilis! Huli na ang lahat, Alvarez. Hindi niyo maipagtatanggol ang sarili ninyo. Mark, gilitan mo na ang leeg ng gurong yan. Gutom na ako. Mamamatay ka na! Mamamatay ka na, Alvarez! Josh, ibuhos mo sa test tube. Ngayon na! Sir, hawak ka niya sa leeg. Inaangat ka niya sa ere. Eto na po, sir. Naipaghalo ko na. Ihagis mo sa mukha ni Mark. Huwag mong tutukan si Jessa. Si Mark muna. Bilis! Lagot ka sa chemical ni Sir Alvarez. Kainin mo to. Ang mga mata ko. Ang ilong ko. Anong likido to? Natutunaw ang balat ko. Josh, kunin mo yung matibay na nylon rope sa cabinet. Habang nahihilo at natutunaw ang balat niya sa acid, itali natin siya sa bakal ng pintuan. Opo, sir. Ito po yung tali. Bilisan natin, sir. Gumagalaw pa si Jessa sa kisame. Bumagsak si Mark sa sahig habang umaaso ang ganyang balat mula sa matapang na kemikal. Habang si Jessa naman ay nanginginig sa sulok dahil sa pinsala sa kanyang muka. Ngunit sa kabila ng kanilang pansamantalang pagkakagapos, nakalak pa rin ang pinto at patuloy ang paglakas ng bagyo sa labas. Pumapasok na ang huling yugto ng gabi at ang huling pagpupumiglas ng dalawang aswang. Nakahiga sa sahig si Mark habang dumidikit sa kanyang balat ang matapang na kemikal at si Jessa naman ay nanginginig sa sulok ng bintana. Gamit ang makapal na nylon rope mula sa laboratory cabinet, pilit na itinataling mabilis ni Sir Alvarez at Josh ang dalawa sa bakal na pundasyon ng chalkboard. Ito na ang huling pagkakataon bago mawalan ng bisa ang kemikal at bago muling makabawi ng lakas ang dalawang nilalang. Josh, higpitan mo yung buhol sa paa ni Mark. Iikot mo sa bakal ng poste ng chalkboard. Opo, sir. Ito na po. Sir, nagwawala pa rin si Jessa sa sulok. Baka makawala yung kamay niya. Pakawalan niyo kami rito. Pakawalan niyo kami. Kapag nakawala ako sa lubid na to, kakainin ko ang mga puso niyong lahat. Manahimik ka, Jessa. Wala nang bisa ang pananakot mo. Josh, isaboy mo yung natitirang asin at copper sulfate sa paligid ng pwesto nila. Huwag mong hahayaan na makalapit sila sa bintana. Eto na po, sir. Kinakalat ko na po sa buong paligid nila. Ayan, subukan niyo lang gumalaw. Natutunaw balat niyo sa chemical ni sir. Alvarez, hindi pa tapos. Hindi lang kami ang nagtatago sa eskwelahang to. Anong sinabi mo? Marami kami. Hindi nyo kami maipapakulong ng matagal. Press. Sisiguraduhin kung hindi na kayo makakalabas sa paligid na to ngayong gabi. Sir Alvarez,
Sir Alvarez, nandyan ba kayo sa loob? Narinig namin ang mga sigawan at basag na salamin mula sa labas. Manong Card, dito po sa grade 10 section A. Tulong po, nakalak yung pinto mula sa labas. Sandali lang, sisirain namin yung trangka ng pinto. Tumabi kayo sa pintuan. Nasira na yung pinto, sir. Nabuksan na. Sir Alvarez, anong nangyari rito? Bakit amoy sunog at puro usok? Diyos ko, ano yung nakatali sa chalkboard? Manong Guard, huwag kayong lalapit ng walang guantes o panangga. Kanina pa kami nakakulong dito sa kisame. Ano? Sina Mark at Jessa yan ah. Bakit ganyan ang mga mukha nila? Bakit nagkukulay pula ang mga mata nila at bakit ganyan kahaba ang mga kuko? Sila po yung kumakain ng mga alagang hayop sa baryo, Manong Guard. Mga aswang po sila. Nabuking sila ni Sir Alvarez sa klase namin. Bitiwan niyo ako. Bitiwan niyo ako. Manong Guard, itawag nyo agad sa barangay at sa kapulisan. Gamitin nyo ang bakal na kadena sa storage room para ilipat sila sa sasakyan. Sisiguraduhin nating hindi na sila makakatakas kailanman. Obo, sige po. Mga kasama, pasok sa loob. Italin niyo yung dalawang yan. Dali. Ligtas na tayo, Sir Alvarez. Ligtas na po tayo. Oo, Josh. Ligtas na tayo pero mula ngayon, wala nang mag-iiwan ng estudyante sa silid-aralan kapag sumapit na ang 4:30 ng hapon. Dinala sina Mark at Jessa ng mga otoridad sa isang pasilidad na hindi kailanman ibinunyag sa publiko. Doon, hindi na sila muling makatakas pa. Ang grade 10 section A ng San Roque High School ay permanenteng isinarado at ginawang imbakan ng mga lumang gamit. Subalit, ayon sa mga usap-usapan ng mga guro at janitor, kapag sumapit ang 4:30 ng hapon sa gitna ng malakas na ulan, naririnig pa rin sa ikatlong palapag ang mahinang kaluskos ng mga kuko sa chalkboard. At ang pabulong na boses ni Jessa na nag-aanyaya sa sino mang mag-isang estudyante na umupo sa huling hanay. So yan, grabe naman yung kwento na yun, no? Parang talaga namang hindi mo aasahan na kung bigla na lang bumaho. Doon ako medyo na-hook yung 2 linggo na may transfer na 2. Tapos 2 linggo na rin na bumabaho yung parting likod ng silid-aralan. So ayan, I hope nag-enjoy kayo at maraming salamat nga pala sa isang nag-comment kanina na nag-enjoy sila sa video natin, sa mga videos natin na ina-upload. At sobrang laking tulong na po yun na nag-comment kayo. At saka i-like nyo na din yung video if ever. Mag-comment kayo. Libre lang mag-comment. Tsaka subscribe. Libre lang din yan. So maraming salamat mga kadilim at sa susunod na video, I hope na nandyan na yung wife ko. Meron kaming story na gagawin. At ayan, maraming salamat. At salamat sa pagpanood hanggang sa huli. Bye-bye!